Hello mga kadods, today is Monday and alas 8 na ng gabi, tsaka pa sila magpapaluto. Kakaakyat ko lang 7:30 ang makita ko dahil tapos na nag-prepare na ako ng pagkain nila dahil yung iba ay hindi pa kumain ng lunch. So lahat ng mga niluto kong lunch ay piniprepare ko na dun sa lamesa sa may sala, and then nakapagpahinga na ako ng like 10 minutes. Tinawag ako dahil nagpapaluto ng ibang pagkain. Kaya nagpapaluto ako ng karne. Paluto ng karne. So ayun. Hindi na pala si Majin mga kadols. Dumating siya kanina alas 7. So tapos na ang pagiging relax na person. Back to normal ang lahat. Dahil kapag andito yan siya, yung madamdamin ko ay hindi mapakali, magpapaluto kung ano nang ipapaluto para sa anak niya, ganun. Tapos paggawa ng gawa, unlimited gawa, unlimited tsahi, unlimited pagkain. Hindi na ako makapagpahinga kapag nandito yan siya. Mag-isa lang siya pero parang magsilbi ako ng napakadaming tao. Diba? So iba pa yung mga utos nila. So hindi ako nagrereklamo. Pero kasi minsan parang sumusobra na din. Yung inaano ko lang is yung kahit napakadami pa nilang ipapaluto sa akin, sana isang utos ba? Kasi pagkatapos kong magluto ganito, ganyan, tapos sabihin na naman magpapahabol ng ito, lutuin mo to, bla bla bla, ganun. Tapos pagkatapos nun, papaluto na naman ng ibang putahe. Hindi isang utos, yun yung pinaka anong tawag nito? Pinaka-ayoko. I think hindi lang ako. As you can see mga kados, iba yung kulay ng aking labi. Iba talaga, as in umitim siya. Ito yung natural na lips ko. Tapos ito nagiging maitim siya. So, shiny shimmery na yun kasi naglagay ako ng Sika Plus na lip balm. Napakamahal na. Napabili ako kahapon. Kasi super talaga, struggle is real. First time itong nangyari sa akin. May mga video ako na super lala ng aking lips. As in. So ngayon, hindi na siya makate. Ng mga nakaraang linggo, as in super dry niya. Kasi maglagay ako ng Vaseline o naman pinaglalagay ko ng mga lip balm na unscented lip balm. Hindi talaga siya, pag nag-dry siya, as in talagang super dry talaga siya as in. Tapos after kong kumain, every time pagkatapos kong kumain, angkatin niya, as in super angkatin niya, as in. Tapos ayan, ngayon, I think 3 days na po hindi ko makate. Ayan. Tapos parang bumabalik na siya sa normal. So ayan lang. Ako ngayon, parang ng energy ng person today. Hanggang nagluto ang person, pinapalambot ko yung hub. Kasi gagawa ako magluluto ako ng shrimp at hub soup. So, ayan, diba sabi sa inyo kagabi, hindi na naman din matutulog. So, ayan, hindi talaga siya natulog. Pagbaba ko mga kados, andito na siya sa baba. Bumaba ako ng 8:15. Sobrang aga na yun. Yun na yung pinakamaagang baba ko. 8:15. Andito siya sa baba, nag-antay siya dahil nagutom at gustong kumain. So, ginawan ko siyang breakfast. Bago ko siya ginawa ng breakfast, sinabi niya sa akin kung anong gusto ng anak niya. Narinig ko naman, sinabi ko naman okay. Tapos nung naghuhugas ako ng mga pinggan dito, naglilinis na kami dito, nagwawalis na ako dito sa kusina. Inulit na naman niya yung sinasabi niya na gagawa daw ako ng hub soup. So ayan, hindi talaga siya matigil-tigil, hindi siya matahimik. Hanggat hindi niya nakikita, nagluluto ako. So ayun, 9 o'clock pa lang mga kados, nagluluto na ang person. So ayan, magluluto ang person ng maaga. Gagawa na rin ako ng coffee, Arabic coffee. Hindi siguro siya natulog dahil sobrang pula ng mata niya. Hindi siya natulog. Ganyan din siya. Ewan kung ano yung iniisip niya. Stress na naman din siya pag ganyan. Kung tayo yung utak natin, isip natin nakasit na sa paglilinis. Dahil yun talaga yung pinakaunang gagawin natin kapag pagkagising natin is maglinis. Tapos yung yung pagbaba ko pa lang, nasabihan ako ng pagkain. Pagtulog ko, pagkain. Pagising ko, pagkain. O diba? Reklamo na to. Wala nang reklamo na talaga to.
So yun mga kados, magkakape ang person na abang nagpapalabot ako ng hub. So, hindi ko pa alam kung anong gusto ng tita. Hindi ko pa siya message kasi maaga pa. Maaga din siyang umalis, 7:20 umalis siya. Narinig ko kasi kumalabog yung pintuan. Narinig ko dun sa taas. Tapos ito pa mga kados, sabi ng madamdamin ko, nagpapagawa daw ang enemy ng makarona. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung anong klaseng makarona yung gusto niyang ipaluto sa akin. Pero ang sabi ko kay madamdamin ko, kapag para sa kanya, gagawin ko. Magluluto ako. Pero kapag ibibigay niya dun sa mga tao sa labas, ayokong magluto. Ayoko talaga. Kasi nung Ramadan, straight in 1 month, nagluluto ako para sa mga tao sa labas. Hindi ko naman kilala yung mga tao sa labas. Tapos, isa pa, ay talagang lunch and dinner yung pinapagawa niya sa akin araw-araw. Iba pa yung pinagluluto ko dito para sa bahay. Sobrang abuso. Tapos ngayon gusto pa niya akong palutuin. Alam ko hindi yun para sa kanya. Pero kanina, sinabi ko na kay madamdamin, kapag kayan ay para sa kanya magluto. Kapag kayan ay ibibigay niya dun sa labas, ayaw kong magluto. Sabi ng madam ko, sabihin mo sa kanya. Sabi ko, sabihin mo. Diba? Ang aga-aga naiinis ang person, hindi ko alam. So yung update mga kadal sa ready 1:30 na ng hapon. And tapos na akong magluto. Ayan. Bago ako natapos. Pagkatapos kong magluto, pumunta ko doon sa harap ng pagtita. Naglinis ako ng kwarto niya. Pagbalik ko, ito. Tapos ngayon nakakarating lang ni Baba. May pagkain na dala. Diba? Nagpapaluto pero bibili pala ng pagkain. Tapos si my enemy umalis bibili ng pagkain. O diba sandamakmak na yung pagkain nila ngayon. Sana hindi na lang nagpapaluto. No? Bibili pala ng pagkain. Ay naku. Ang pula niya, ang laki pala talaga, kaya pala sobrang hapdi kahapon. Naglag ako ng itlog. Yan, masinayan yung puti. Tapos, pagsaksak ko ng saksakan kasi nagpapainit ako ng tinapay, pag ganun ko, tumama yung kamay ko dun sa bugahan ng usok. So, ayun, tanga-tanga ng person kasi napasok. Hey! Kumain na kami ng Indomie, tapos sabi ko sa inyo, umalis si enemy. So, ito. Bumili siya ng sandwich. And then, yung para sa kanila is chicken from Popeye.